Dahil sa pagsabog nalaglag ang mga sakay nito, gamit ang piraso ng eroplano binato ni Dante si Rodra. Sinabi ni Rodra na wag itong mamamatay para siya mismo ang papatay kay Dante. Ginamit nito ang kanyang hangin at umalis. Nakapasok naman si Arkham sa isang room na kung saan nakita niya ang demon. Inakala na naghahalucinate lang siya. Nakita niya ang isang demon at sinabi na patayin na siya, kaya binaril niya ito. Dumating naman ang kasama nito. Natutuwa ito dahil okay lang si Arkham. Habang nanguhulog, sinabi ni Ferino na bakit hindi maging katulad ni Dante ang mga superhero na may flying armor. Napansin naman ni Dante ang parachute, nagmadali ito na makapunta sa parachute, nang makuha na niya ito. Tumalon ito at dumaretso sa babae at nilagyan niya ito ng parachute. Lumipat naman ito sa isang lalaki nang mapansin niya ang malaking apoy binato niya ang lalaki papalayo. Sa pagsabog nito dumaretso siya pababa. Bigla naman siya nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Habang naglalakad sila Arkham, naramdaman niya na isa itong demon. Agad siyang tumakbo at binaril si Plasma. Muling umatake si Plasma at patuloy ito sa pag-atake. Nagawa niyang tamaan sa balikad si Arkham. Binato siya ni Plasma na nakasira sa isang pader. Umatake si Plasma pero tumigil ito dahil gusto ni Arkham makipagkasundo dito. Dahil sa tingin niya ibang mission ang binigay ng Rabbit dito at yun ay pasukin ang base ng Darkcom. Dagdag pa ni Arkham na ibibigay niya ang mga impormasyon tulad ng passcode, hanggat buhay siya para gawin iyon, napaisip naman si Plasma. Bigla naman dumating si Echidna agad nitong inatake si Arkham pero nagulat siya dahil ito pala ay si Plasma. Pinagbabaril ito ni Arkham dahilan para sumabog ang katawan nito. Unti-unti naman nagpapalit ng anyo si Dante sa isang demon. Hindi naman makapaniwala si Dante. Humingi ng tulong si Ferino. Agad naman niya itong pinuntahan, matapos maligtas ang apat. Binilisan pa niya ang paglipad at nagawa niyang maabutan si Ferino at ligtas niya itong naibaba. Bigla naman umatake si Rodra. Pumasok naman si Arkham sa isang kwarto. Nakita niya ang monitor. Nalaman niya na marami palang demon ang nasa loob ng building. Nakita niya ang kanyang mga kasama kaya binuksan niya ang gate. Napansin niya na isa pala itong trap at biglang sumabog ang building. Tinulak ni Dante si Rodra. Sa kanilang paglalaban ay nagpapalitan lang sila ng suntok. Naglabas ng espada si Rodra. Napatalsik nito si Dante gamit ang hangin. Agad din sumugod si Dante. Sa bilis nito nagawa niyang makaiwas at pumunta sa likod ni Rodra. Sinipa niya ito, na nakasira sa building. Pagbaba ni Dante, pinagsusuntok niya ito sa mukha. Balak na niya itong tapusin pero natigilan siya ng makarinig ng pagsabog. Sinabi ni Arkham sa mga demon na nandito ang mga kasama niya upang iligtas sila, habang papaalis si Dante. Muling umatake si Rodra at kinapitan siya nito. Sinubukan ni Dante na kumawala dito pero tuluyan nang nawala ang kanyang Devil Trigger. Habang kapit ito ni Rodra nagawa ni Dante na makawala at dumiretso sila sa isang building. Naglabas ng espada si Rodra. Nang lapitan niya si Dante, tinawag siya ni Arkham at binaril sa ulo at sumabog. Tinanong ni Arkham kung anong nangyari kay Dante. Sinabi ni Dante na tama ito na isa nga siyang kalahating demon. Dagdag pa ni Dante na nandito si Arkham para sa amulet. Kaya tinanong ito ni Arkham kung paano niya nalaman na nandito ang amulet. Sinagot lang ni Dante na sinundan niya lang ang pagsabog. Ginamit ni Arkham ang radar upang makita ang amulet. Pero nang malapitan niya ito ay wala ito dito. Nakita niya ang mga manika. Napansin niya na planado lahat ni Rabbit kung papaano nito isa-isa pinatay ang kanyang mga kasama. Pinakita naman si Plasma. Sa pagdating ng mga Darkcom, muling itong nagpanggap bilang Darkcom. Matapos mailigtas ang mga demon sa building, nagsalita ang Vice President at inutos na patayin ang lahat ng demon. Nakita naman lahat ito ni Plasma. Nagalit si Plasma at sinabi na ipapakita niya ang impyerno sa kanila. Pinindot nito ang button at pinasabog ang buong building na ikinamatay ng ibang Darkcom. Niligtas naman ni Dante si Arkham at tumalon sa building. Samantala pinakita noong bata pa si Arkham, napapansin niya na masyadong busy ang kanyang ama sa pag-aaral ng tungkol sa mga demon, kaya naapektuhan na din nito ang kanilang pamilya. Isang bata ang pinaalagaan, ngunit palagi lang siyang binubuli dito at sinasaktan. Habang nagbabasa ng kanyang libro na Alice in Wonderland, naramdaman niya ang isang malakas na hangin. Nang silipin niya ito nakakita siya ng liwanag, nang lapitan niya ito isang portal ang nagbukas at inakala na kaparehas ito ng binabasa niya na Alice in Wonderland, kaya pumasok siya sa portal.
Pagdating sa loob ay nagbago ang kanyang itsura na parang sa cartoons, bigla naman siyang nahirapan huminga dahil sa dumi ng lugar, lumabas ang isang demon, agad siyang tumakbo papalayo. Nang makakita siya ng maliit na daan ay pumasok siya dito, ngunit nadapa ito dahil sa hirap ng paghinga, nagawang makasunod ng demon. Bago pa siya makain nito ay hinila siya ng isang bata at nakaligtas. Paggising nito nakita niya ang bata na isa palang demon, sa paglabas nila nakita niya ang lugar ng Makay. Nakita din niya ang ibang mga demon, nilapitan siya ng isang bata, natuwa ito sa kanya at naging magkakaibigan sila, habang naglalaro nakakita siya ng isang gem na nagliliwanag at kinuha niya ito. Sa kanilang paglalaro nakita niya ang isang lugar kung saan pinapahirapan at inaalipin ang mga mahihinang demon. Pagkatapos noon ang isa niyang kaibigan ay nahihirapan dahil sa polusyon sa hangin. Sa pag-uwi ni Arkham nakita niya ang kanyang ina na pinipigilan ng kanyang ama, pero nagawa siya nitong mapabagsak, nag-inject ito ng dugo ng demon, matapos iyon habang kapit ang kanyang kamay. Kinapitan ito sa ulo ng kanyang ama at hinila. Nang lapitan ito ni Arkham nakita niya na kinakain ng kanyang ina at wala na itong buhay, nang mapansin siya nito. Kumuha si Arkham ng scalpel at sumugod ngunit nagawa siyang itulak nito pero natabig nito ang mga chemical dahilan para magkaroon ng sunog, maging ang ama niya ay nadamay sa sunog. Sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, inalay niya ang kanyang libro, makalipas ang ilang taon nagpunta si Arkham sa Darkcom. Habang siya naman ay naggawa ng isang radar na nakakalocate ng portal gamit ang gem, sa kanilang paglalakbay nakakita sila ng portal at nagawa itong mabuksan papunta sa kabilang mundo. Sa paglabas niya ng portal, pinasunod niya ang mga demon, natutuwa ang mga ito dahil nagawa nilang makaligtas, patuloy naman si Arkham sa pagtugis sa mga demon na nasa mundo ng mga tao. Pinasok nila ang isang lugar na sangkot ang pagbebenta ng mga demon. Nakita nila ang isang picture kung saan makikita ang iba pang demon, sa pagpasok nila sa lugar. Agad nilang nagawa na palibutan ng mga demon at pinagbabaril nila ito, nagmamadali naman sila makapunta sa portal. Ngunit mayroon silang mga kasama na nagawang kainin ng demon. Sa pagbukas ng portal nakita nila ang ibang demon na patay na, nagulat sila nang mapalibutan sila ng Darkcom, pinatigil ito ni Arkham at tinanong siya ito kung bakit mukha itong tao. Sinabi nito na isa siyang tao at wala silang balak kundi ang makapunta sa ligtas na lugar, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Arkham, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag. Lumabas ang ulo ng demon at kinain ng kanyang mga kasama, nagpanik ang lahat kaya walang awa silang pinagbabaril ng mga Darkcom, maging siya ay tinamaan sa balikat. Naghagis si Arkham ng bomba diretso sa bibig ng demon, at isang malaking pagsabog ang nangyari, matapos ang pagsabog nagawa pa rin niyang makaligtas, nang makita ang kanyang mga kasama. Imbis na umiyak ay tumawa pa ito ng malakas, pagkatapos, sa isang apartment nagtatahi siya ng isang rabbit mask, sinuot niya ito at tinahi sa kanyang ulo. At sinabi na pupunta sila sa rabbit hole ng magkakasama.